Yes. Good morning mga ka-farming! Andito na naman tayo. Dragon fruit pa rin. Ang ating walang kamatayang dragon fruit. I-flex ko lang yung bagong learning ko today. Naipakita ko na to sa inyo ng isang araw, like eto, yung kinating natin, tapos hinayaan lang natin siya dun sa ilalim ng kubo. Hindi siya nauulanan at hindi siya na-i-expose sa matinding sikat ng araw. Nasisinagan lang siya ng liwanag pero hindi siya nabibilad sa araw. So, maganda. Maganda yung pagkatuyo. Tinubuan siya ng ugat. Maraming ugat. Okay. Ayan. Wala pong lupa yan ha. Tapos yung ugat dito sa gilid niya, marami ding maliliit na ugat na tumubo. I-compare natin siya dito sa itinanim natin sa lupa. Ayan. Itong itinanim natin sa lupa ay taran! Wala pang ugat. At meron siyang ayan. Sign po yan ng fungus. Pagkabulok. And taran! Wala din. Ayan. Meron din siyang ang tawag niyan, nag-orange sa kanyang skin. Sign po yan ng fungus. Ito pa. Ayun. Wala rin siyang ugat. At nabulok yung kanyang dulo. So, based sa observation ko, parang mas magandang technique yung ganito na pagpapatubo ng dragon fruit kasi hindi siya nauulanan na nagkukos ng kanyang pagkabulok. Maganda yung ano niya, pagkatuyo niya at saka yung tubo ng ugat. Yan. So, bagong kaalaman sa pagda-dragon fruit. Yun lamang po. Happy farming!